Isang mabiyaya at mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin at welcome sa ating Youth Bible Study. At ngayon, sa ating pag-uumpisa, awitin natin itong Palasyo sa Kaitaasan. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit may naghihintay na kaharian ditong landas. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad sa saklang. Walang sariling tirahan-tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tulong. Pansamantala naglalakbay dito hanggang umaton sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Puri ng Diyos sa ating inawit at minsan pa tayong umawit. Awitin natin itong Bayan na Kay Dilag bago tayo mag-opening prayer. Isang lupaing kainam na ngayon'y ating tinatanaw, at doon tayo'y hinihintay ang Ama nating mapagmahal. Bayan na kay dilag, magkakaroon
pagsasamahan. Ang papuri aalingaw-ngaw sa langit magpakailanpaman. Bayan na kay dilan, magkakatipon tayo. Bayan na marilang, tatahanan ng Panginoon. Sa Ama nating mapagmahal, ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y Kanyang minahal. Pinagpala at pinagyaman, bayan na kay dilan, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, natahanan ng Panginoon. Puri ng Diyos sa ating inawit. At ngayon sa ating opening prayer, hingin natin kay Brother Ching na pangunahan tayo. Brother Brian, maaari mo ba kaming pangunahan sa opening prayer? Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila, pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po para sa gabi na muli niyo pong ibinigay sa amin upang makapag-aral ng inyong mga salita. Maraming salamat po sa mga nakadalo po ngayon at sa inyong gagamitin po na tagapagturo, at sana po ay samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito upang lubusan po namin na maintindihan at maisapuso ang inyong mga salita. Maraming salamat din po at sana po ay samahan niyo rin po ang mga wala pa po rito at ang hindi po mga makakadalo sa pagtitipon na ito. Maraming salamat din po at nakakapagtipon po kami bagamat online lamang po ang pagtitipon po namin. Yun lamang po. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maraming salamat Brother Ching. At marahil ay ngayon ay ihanda na natin ang ating mga puso't isipan sa ating pagbubulay ng mga salita ng Diyos. Ibibigay ko na sa ating tagapagturo kay Brother Norman Santos. Atin pong lahat at parang bigla po atang nawala ang aking pong connection. Ayun po, naririnig na po ba? Yes, Brother Norman, naging okay naman na. Ay, maraming salamat. At sa ating napakaikling pagbubulay sa gabing ito, marahil ay dumaan na rin sa ating mga devotion ang ating pagbubulayan ngayon. Ngunit ang salita ng Diyos, bagamat atin na din na napagbulayan sa mga nagdaang mga araw, o kung ito man po ay naging mga personal na devotion natin, ako'y naniniwala ay ito'y mga patuloy na pagpapaalala sa atin ng kanyang katagilaan, ng kanyang pag-ibig, at ng mga bagay na nais na ibigay
sa atin bilang ating pagbubulay sa araw-araw. At marahil sa ating pagbubulayan ngayon ay tayo'y makipagbukas dito sa aklat, dito sa Gospel of John. Dito siguro sa John chapter 20, verse 24 hanggang marahil dito sa verse 27 or 29. Isang napaka-pamilyar na sitwasyon na napagdaanan na po natin at patuloy na nagbibigay sa atin ng malalim na pagbubulay sa mensahe na ating makukuha dito po sa ating pagbubulayan. At aking ding babasahin dito sa screen. At ang sabi dito sa verse 24, ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang pipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. At sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Verse 29, siguro marahil dito po babasahin. Verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakita at gayon may nagsisampalataya. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong maikling pagbubulay, tayo po ay muling manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Muli ka po naming pinupuri, O Diyos, at pinasasalamatan po sa napakabiyaya pong mga sandali ng inyo pong pagkakaloob ng pagkakataon po sa amin na muli na amin pong matunghayan po ang inyo pong mga salita at maranasan po ang pagpapala po na nagmumula po dito upang amin pong alalahanin pong muli ang inyo pong pag-ibig sa bawat isa po sa amin sa pagkakaloob po ninyo pong bugtong na anak na si Jesus na namatay doon sa krus upang bayaran po niyang aming po mga kasalanan at bigyan po kami ng katiyakan po ng aming kaligtasan at buhay na walang hanggan. At patuloy po na sa inyo po namin lubos na pinagkakatiwalang buong oras po nito at nagpapasiyasat po ng aming po mga puso, aming po mga kaisipan at patuloy na humingi po ng kapatawaran po upang patuloy na maging pagpapala po ang inyo pong salita sa oras po na ito. Maraming salamat po, Ama, at ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ni pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. At marahil dito sa ating binasa, bagamat alam na po natin ang
story po na ito, marahil ay bigyan ko na lamang po ng maikling background po siguro dito kung saan ay nagpakita ang ating Panginoong Hesus pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay sa mga alagad. Nung una ay hindi nasumpungan si Tomas na kasama ng mga alagad nung dumating ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan. At dito makikita natin, Thomas was absent and therefore did not see the risen Lord, ang ating Panginoong Hesus. At una, dito sa ating pagbubulay, sa unang bahagi ng background ng ating binasa, yung katotohanan na si Tomas ay wala sa fellowship, wala sa pagtitipon ng mga pagsasama-sama ng mga alagad, ay marahil dito ay maaari na tayong makakuha ng malalim na pagbubulay ng kahalagahan ng ating pagsasama-sama, katulad ng bagay na ito, tayong mga kabataan patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na makapagpatuloy sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sapagkat tayo naniniwala sa salita ng Diyos, doon sa Matthew chapter 18 verse 20, ito yung blessing ng fellowship with Christ. Yung sa ating pagsasama-sama na ating pinag-aaralan ang tungkol sa ating Panginoong Hesus, sapagkat sa ating pag-aaral wala tayong ibang binibigyan ng kaluwalhatian, wala tayong binibigyan ng malaking pagpapahalaga, wala tayong higit na itinataas kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. At dito sa verse 20 ng chapter 18 ng Matthew, makikita natin, sabi po dito, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Dito, isang napakaganda na ating mapagbulayan. Nasa lahat ng pagkakataon, ang Panginoong Hesus ang nagsabi dito, sa lahat ng pagkakataon na tayo ay nagkakatipon at ang ating pinag-aaralan o binibigyan ng special attention ng ating pagtitipon, ang ating Panginoong Hesus, isang katiyakan na yun, no, na siya ay nasa ating kalagitnaan. Marahil doon sa naging sitwasyon kung saan si Tomas ay absent, kasi makikita natin na sa ating binasa or bago yung ating binasa kanina, ang laging sinasabi ng Panginoon, ang kapayapaan ko ay sumasa inyo. Sa John chapter 20. Yan, ang laging sinasabi ng Panginoon, ang kapayapaan ko. Sapagkat tunay na ang salita ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang ating kapayapaan. Kaya sa tuwing ating pinag-aaralan ang tungkol sa ating Panginoong Hesus, ito'y nagdadala sa atin ng kapayapaan. At ito ay isang biyaya. Kaya dito sa ating unang bahagi ng ating pagbubulay, nakita natin na yung absence ni Tomas sa pagtitipon ng mga alagad, ang isang malaking bagay na na-miss niya. Katulad sa ating mga kabataan, sa mga mananampalataya, malaking bagay or kumbaga sa ay
sayang ang mga pagkakataon na may mga nami-miss tayo, no, dun sa mga pagtitipon tungkol sa pag-aaral sa ating Panginoong Hesus. At maraming mga bagay na mga nais na dalhin ng salita ng Diyos sa buhay natin. Hindi lamang sa mga personal, kundi lalo na dun sa mga bagay na espiritual. Sapagkat sa mga salita ng Diyos, lalo nating nakikilala ang ating Panginoong Hesus. Lalo nating nakikita ang kalooban ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lubusan natin na makikilala si Jesus at ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya isa itong bagay na na-miss ni Tomas sa pagtitipon na iyon. At isang paalaala sa ating mga kabataan na nami-miss natin yung blessing nung salita ng Diyos, no? Yung mensahe ng Diyos sa tuwing tayo ay hindi nakakadalo o hindi tayo nakakabahagi sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito na nga, sapagkat katulad din naman ng inihabilin ng Panginoong Diyos kay Josue nung mga nakaraang mga pag-aaral natin, kung paano ang salita ng Diyos din ang nagpapayapa sa kanyang loob upang harapin ang hamon ng pagpunta sa lupang pangako. Maraming mga pagsubok, maraming maaring dumating na mga bagay na makapagpapahina sa kanya. Pero nakita natin kung paano ang salita ng Diyos ang ibinigay na kumbaga payo ng Diyos upang lalo niyang makita ang kalooban ng Diyos at tunay na nagbibigay ng kapayapaan sa atin sa buhay na ito. Kaya sa ating unang punto dito, nakita natin na isang malaking kawalan sa atin na hindi tayo nakakadalo, bagamat may mga kadahilanan, ngunit makikita natin kung paanong sa mga ganitong kaparaanan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagsasama-sama nating bilang mga magkakapatid, ay tunay na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at pagpapala mula sa salita ng Diyos. At marahil sa ating pagpapatuloy doon sa verse 24, nakita natin kung paanong dito sa story na ito, noong sinabi ng mga alagad kay Tomas, una yung kanyang absence, at ito yung sa pangalawa na nais kong bigyan din ng diin. Nung sinabi ng mga alagad kay Tomas na nakita nila ang Panginoon. Makita natin dito sa verse 25, mas tinignan niya yung nais niya munang makita. Kailangan muna ng physical na patotoo upang siya'y maniwala. Ngunit alam natin ang ibig sabihin ng pananampalataya. Dito, kaya nga madalas ay atin din naririnig o nababasa siguro marahil yung tawag kay Tomas ay doubting Thomas. Sapagkat ang kabaligtaran ng doubt, no? Doubtful is faithful. Pero nais ko din nabigyan ng mas malalim na kahulugan itong doubt in a biblical definition. Sabi dito sa doubt, sabi dito, to doubt is to waver, to hesitate,
or be uncertain about truth or fact, to question or withhold full belief. Dito makikita natin, andun yung, sabi niya dito, to be uncertain about truth. Yung hindi naniniwala dun tungkol sa katotohanan at yung pag-question. At nagkaroon dito, makikita natin, nagkaroon din po dito ng kumbaga nagkaroon muna ito ng kondisyon bago siya maniwala. Kaya dito sa verse 25, nakita natin yung naging mga condition muna, yung mga criteria bago siya maniwala or mga bagay na dapat muna niyang makita upang lubusan na masabi niya or maipahayag na ang kanyang pananampalataya, yung pagtitiwala. Dito, nag-ask siya ng mga evidence. Pero ito ay kabaligtaran ng nais na makita ng Panginoon sa atin. Kaya dito sa Hebreo chapter 11 verse 1, ito ay isang tuwiran na makikita natin ang opposite nung nakita ng Panginoon kay Tomas. Sabi dito, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. The evidence of things not seen, the substance of things hoped for. Actually, dito makikita natin bago itong chapter na to, dito sa chapter 20, nakita natin nung makita ni Maria Magdalena at ganun din nung sumunod sina Apostol Pedro at Juan, napagkilala ni Apostol Juan na ito yung sinasabi ng Panginoon na siya muling mabubuhay. At iyon ang nais ng Panginoon na sila'y manangan, na siya'y muling mabubuhay. Iyon yung pangako na nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng sumampalataya sa ating Panginoon Hesus. At yun yung pananampalataya na nais na makita din sa atin upang ating masumpungan din itong pangako ng Diyos, itong pag-asa na maaring maranasan ng bawat makasalanan. Sapagkat maliwanag ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay, kung ito'y paniniwalaan lamang ng isang makasalanan, ay magdadala sa kanya sa tunay na kaligtasan, sa tunay na buhay na walang hanggan. Ito yung nais na makita ng Panginoon. Kaya, nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, tinanggap natin. Hindi dahil sapagkat hindi pa natin ito nakikita, hindi ito yung naging dahilan upang hindi tayo maniwala. Sapagkat dahil ito'y sinabi ng Panginoon, ito'y katotohanan, ito ay mangyayari. Kaya dito sa ating pinagbubulayan, doon sa nakita natin na definition ng faith na ibinigay ng salita ng Diyos, ito'y pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Kabaligtaran ang nakita dito sa naging reaction o naging response ni Tomas. Sa ating mga sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, alam natin, bagamat hindi pa natin nararanasan ang kalangitan, bagamat hindi pa natin nararanasan ang buhay doon, pero tayo ay sigurado na sa langit tayo pupunta pagkatapos ng ating buhay dito sa sanlibutan ito. Sapagkat ito'y mismong sinabi ng ating Panginoon.
At ang salita ng Diyos ay katotohanan. At sabi nga, kung gusto natin hanapin ang katotohanan, lumapit tayo kay Jesus sapagkat si Jesus ang siyang katotohanan. Marahil ito ay isang panawagan, no, sa mga wala pang tunay na katiyakan ng kanyang kaligtasan dito sa mundong ito. Kung sa mga oras na ito, may mga nandito sa ating Google Meet or mga makakarinig sa ating Facebook Live, ito isang panawagan na kung ikaw ay wala ka pang katiyakan ng kaligtasan na binibigay ng Panginoon sa buhay na walang hanggan, ito ay isang reminder. Ito ay isang napakahalagang bagay, isang katotohanan na kailangan nating malaman na ang ating mga kasalanan, dadalhin niya tayo dun sa walang hanggang kaparusahan. Sapagkat tayo lahat ay makasalanan, sabi nga dun sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi na kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. At dun sa Romans chapter 6 verse 23, ang bayad ng ating kasalanan ay ang kamatayan. At ang kamatayan na tinutukoy dito ay ang pagkahulog ng kaluluwa ng isang makasalanan dun sa dagat-dagatang apoy. Hindi ito sinasabi ko lamang sapagkat ito ang sinasabi ng Diyos at ang salita ng Diyos ay katotohanan. Sinasabi ng Diyos ito, kaya ito ay mangyayari. Kaya isang nakalulungkot na pangyayari sa isang makasalanan na ang kanyang kasasapitan ay ang walang hanggang kaparusahan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos, no? May pag-asa siyang ipinagkakaloob. Ang ating Panginoong Hesus, ang ating tanging pag-asa lamang. Ang nais lang na makita sa atin ng Panginoon ay hindi yung naging reaksyon ni Tomas, yung pag-aalinlangan. Nais na makita sa atin yung pananampalataya. Pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi na natin kailangang hintayin pa para lang tayo maniwala. Baka maging huli ng lahat kung ating sabihin na kung hindi ko pa makita, hindi ako maniniwala. Paano kung ang ating kaluluwa ay napunta na sa impyerno? Doon pa lamang ba tayo sasampalataya sa ating Panginoon? Ang pagkahulog ng kaluluwa ng isang makasalanan ay ang walang hanggang pagkakahiwalay na sa Diyos. Hindi na siya kailanman makakatawag sa ating Panginoong Hesus. Kaya kung yun yung hinihintay niya para lamang siya maniwala, kanya munang makita, huli ng lahat. At hindi yun yung hinihingi ng Panginoon. Kaya hindi nalugod ang Panginoon nung kinailangan muna ni Tomas na makita niya muna bago siya maniwala. Mismong ating Panginoon na nagsabi na mapalad ang mga naniwala. Pinagpala ang mga naniwala kahit hindi siya nakita. Tayo'y naniniwala, kung tayo'y maniniwala na si Jesus ay namatay doon sa krus, siya'y inilibing at muling nabuhay upang bayaran niya ang ating mga kasalanan, upang bigyan tayo ng katiyakan ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan, sinisigurado ng ating Panginoong Hesus na tayo ay maliligtas. Ito ay isang katiyakan. Bakit katiyakan? Sapagkat ang Panginoon mismo nagsabi nito. Kaya kung sa mga oras na ito ay meron pa sa ating mga tagapakinig
na nag-aalinlangan. Nais ng Panginoon na buong puso nating paniwalaan ang kanyang ginawa doon sa krus. Maniwala ka na si Jesus ay namatay para sa iyo. Maniwala ka na siya ay muling nabuhay upang bigyan ka ng katiyakan ng iyong kaligtasan mula sa nakaambang na parusa doon sa impyerno. At makasisigurado ka na mararanasan mo ang buhay na walang hanggan na pangako ng Panginoon sa bawat sumampalataya sa Kanya. At dito, makikita natin, no, sa ating pinagbubulayan bilang ating ikatlong punto, una nakita natin na ang yung absence natin dun sa gawain ng Panginoon ay isang malaking kawalan sa atin, no? Maaring maraming mga biyaya mula sa salita ng Diyos, ang blessing ng fellowship ay hindi natin mararanasan. Pangalawa, nakita natin kung paanong walang naidudulot ang doubt. Nais ng Panginoon na makita sa atin yung pananampalataya. Ito yung pagtitiwala. Bagamat hindi natin nakikita, andoon yung pagtitiwala natin na ang Panginoon is in control. Bagamat marahil hindi ko man alam ang mga dahilan na minsan ay nawawalan, o kung di man nawawalan ay nakikita yung liit ng ating pananampalataya. Pero ako'y naniniwala na nais ng Panginoon lagi na ilagak natin ang buong pagtitiwala sa Kanya. Ano man ang sitwasyon na ating kaharapin. Sabi nga dun sa Roma chapter 8 verse 28, ito ay marahil ay isa din sa mga akin din pinangahawakan na salita ng Diyos. Kapag may mga bagay na hindi umaayon minsan sa personal natin, tingnan natin lagi yung kagandahan ng sitwasyon na maaring makita natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Sabi dito sa Romans chapter 8 verse 28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyang mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Ito'y napakagandang pangako ng Diyos sa lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pangako ng Diyos na ang mga bagay, no, na minsan nangyayari sa buhay natin, lagi siyang may plano para sa atin. At upang lalo natin makita ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, napakahalaga na ating laging bigyan ng pagkakataon ng mahabang panahon sa ating buhay ang pag-aaral, ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Upang ating laging makita ang mga bagay na nais ng Panginoon sa atin, yung kanyang kalooban. At ito'y nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Sapagkat tunay ang alam natin, ang Diyos, mahal niya tayo. Hindi na tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Nais lang ng Panginoon na ating ilagak ang ating buong pagtitiwala sa Kanya. At ang pagtitiwala na ito ay kalakip ng ating pananalangin, paghihingi ng Kanyang patnubay. Kaya napakahalaga din na sa tuwing dumarating tayo sa mga bagay na hindi natin alam, itong mga bagay na ito,
na dumarating tayo sa mga ganitong mga pagsubok, itong mga alinlangan, napakahalagang attitude na tayo ay manalangin. Sabi nga dun sa Philippians chapter 4 verse 6, Philippians chapter 4 verse 6, ganito naman ang ating mababasa. Philippians chapter 4 verse 6. Sabi dito, huwag kayong mga balisa sa anumang mga bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ito'y isang halaga na isang Christian character na tayo ay nagiging prayerful sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pagkakataon, no? Nawa hindi tayo pagharian ng doubt sa buhay natin, no? Lagi nating isipin na meron tayong Diyos na maaari nating sandalan. Meron tayong Diyos na maaari nating ating ilagak ang ating mga kabalisahan, ang ating mga bagay na gumugulo sa ating buhay, sa direksyon ng ating pamumuhay, sa mga bagay na tila hindi natin naintindihan. Napakahalaga na maging mapanalanginin. Sapagkat ang mga bagay kailanman ay hindi natin makukuha sa ating mga sariling kaunawaan, sa ating mga sariling kalakasan. Kailanman magfa-fail po tayo doon. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa John chapter 15 verse 5, for without me you can do nothing. Kaya isang napakagandang attitude ng isang mananampalataya, yung submissiveness, yung pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos, pagkilala sa authority ng Diyos sa ating buhay. Hinihingi natin ito through prayer. At sabi naman ng Panginoon, kung ating hingin yung mga bagay sa kanyang pangalan, no, sa kanyang kalooban, ay ipagkakaloob niya. At yun yung nagdadala sa atin ng kapayapaan. Hindi mananatili yung doubt. Ito'y magdadala sa atin po ng kapayapaan. Yamang nalalaman natin, God is in control. Yamang nalalaman natin na all things work together for good. Kaya hindi mo man maiisip sa iyong buhay na mangamba ka sapagkat may Diyos na nagmamalasakit sa atin. Kailangan lamang dun sa, sabi nga din sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your path. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Nawa, dito sa napakaikling pagbubulay natin, nakita natin na ang Panginoon lagi niyang tinitingnan ang ating mga puso kung saan siya nakasentro. Nais ng Panginoon na mag-grow tayo sa ating faith, sa ating pananampalataya, upang lalo natin makita ang kanyang lalo natin makilala ang Panginoon sa ating buhay, makita ang kanyang kalooban sa ating buhay. Nawa, sa ating pagbubulay, bagamat may mga pagsubok o may mga bagay na hindi natin maunawaan, pero napakahalaga yung pagtitiwala natin, yung pananampalataya. Kaya napakahalaga din na ating pagnilayan yung definition ng faith. Yung mayroon kang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Meron kang pagtitiwala sa mga bagay na bagamat hindi mo ito nakikita, sapagkat doon nalulugod ang ating Panginoon. Kaya nga bilang pagtatapos, akin lang din i-quote po itong 2 Corinthians chapter 5 verse 7.
sa ating mga mananampalataya. Ito ay ating supporting verse sa naging ating pong pagbubulay. Sabi dito, "For we walk by faith, not by sight." Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Nawa sa bawat isa sa atin tunay na ang ating atensyon, ang ating pananampalataya ay hindi nakabase sa mga bagay na ating nakikita. Nawa ay maisentro natin yung buong pusong pagtitiwala natin sa Panginoon. Bagamat hindi pa natin ito nakikita, ay ating itong pinaniniwalaan sapagkat ito'y sinabi ng ating Panginoon. At ang mga sinabi ng ating Panginoon ay katotohanan. Sapagkat ang ating Panginoong Yesus ang siyang katotohanan at ang buhay. Nawa tunay na napagpala ang bawat isa sa atin at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli po kaming nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat po sa mga lumipas po mga sandali, sa inyo pong patnubay po habang kami po ay nagbubulay ng inyo pong mga salita. Maraming salamat po sa mga katotohanan po na amin pong narinig. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na lumago sa amin pong pananampalataya po sa inyo. At nawa ito po ay magsilbing hamon sa bawat isa po sa amin na magkaroon po lagi ng kagalakan po sa pakikibahagi po sa inyo pong mga gawain, lalong-lalo na po ang mga pag-aaral po ng inyo pong mga salita. Sapagkat sa tuwing aming pong pinag-aaralan po ang inyong mga salita, tungkol po sa amin pong Panginoon Yesus, ay isang katiyakan po niyon na kayo po ay aming nasa kalagitnaan po. Maraming salamat po sa amin po na tinanggap po na katiyakan po ng amin pong kaligtasan, sa amin pong pananampalataya sa inyong pong bugtong na anak na si Jesus. Ang aming pong pananampalataya po sa kanyang ginawa doon sa krus ay nagdala po sa amin ng katiyakan po na pinatawad yun na po ang aming pong mga kasalanan. Ang aming pong pananampalataya sa kanyang ginawa sa krus, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay nagbigay po sa amin po ng kapanatagan po na anumang oras ng aming pong buhay ay mawala po dito sa mundo. Hindi po kami mapapahamak. Ang aming kaluluwa ay hindi po mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, kundi po may naghihintay po ng kalangitan po sa amin pong nagtiwala po, sumampalataya sa amin pong Panginoong Yesus, at mararanasan po namin ang buhay na walang hanggan ninyo pong pinagkakaloob. Kung mayroon man po sa amin pong bilang sa mga nakakarinig po sa oras po na ito, tulungan niyo po siya na mapagkilala po niya na isa po siyang makasalanan na papunta dun sa walang hanggang kaparusahan. Tulungan niyo po siya na magliwanag po sa kanyang pong puso, sa kanyang pong isip, na may pag-asa po sa aming pong Panginoong Yesus. Kung siya po ay maniniwala po sa mensahe po ng mabuting balita ng kaligtasan, na si Jesus ay namatay para sa kanya, siya'y muling nabuhay, ay nakahandang magbigay po ng kaligtasan po nito. Tulungan niyo po siya na magdesisyon po na maniwala po at hindi mag-alinlangan po sa kapangyarihan po ng mabuting balita ng kaligtasan po sa kanya. At sa amin po ay patuloy po na dalangin po namin sa lahat po ng sumampalataya sa amin pong Panginoon Yesus. Nawa ay lumago po kami sa pagkakilala, sa biyaya po sa amin pong Panginoon Yesus. Mas lumago po ang amin pong pananampalataya po sa araw-araw. Kaya tulungan niyo po kami na magkaroon po lagi po ng kagalakan po sa pag-aaral po ng iyong mga salita, hindi lamang po magtapos sa pagbabasa, kundi po ay magpatuloy po sa pagninilay at pagsasabuhay po ng iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na maging bahagi po ng aming pamumuhay ang panalangin po. Lagi pong pakikipag-ugnayan po sa inyo sa pamamagitan po ng panalangin po
tulungan niyo po kami sa lahat po ng mga bagay po na dumarating po sa amin pong buhay. Lagi pong magtiwala po sa inyo. Maraming salamat po sa bawat isa po sa amin. Patuloy na pangunahan niyo po kami sa mga natitirang oras na meron po kami sa pagsama-sama po sa online Bible study po na ito. At ang lahat pong ito ay amin pong sinasamo at idinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Purihin ng Diyos sa ating mga napagpulayan at maraming salamat din sa kapatid. At habang ito'y ating pinagbubulayan, bagamat ito ay isang maikling pag-aaral, ay marahil ay open natin sa mga katanungan. Kung meron tayong question, ay pwede tayong makapagtanong. O kung meron naman tayong reflection, ay pwede rin naman open lang natin ang ating mga microphone. Sige po, baka meron po tayo. Yes po, Brother Norman. Naka-open po yung microphone po. Ay, sorry po, napindot lang po. Okay, sige po. Gaya po ng ating nasabi, baka meron po tayong question po or reflection dito po sa ating napagbulayan. Last call po. Okay, sige po. Marahil ay ang silence po natin nawa ito'y naging malinaw po. At ngayon tayo po ay mananalangin at marahil ipag-pray din natin si Sister Den dahil bukas na ang kanyang magiging flight pabalik ng Canada. Ipanalangin natin ang safety at ganoon din ang pagharap niya sa immigration officer at yung kanyang mga dala kagaya ng kanyang request sa ating group chat. At kung maaari po ay hingin natin kay Brother John na pangunahan tayo sa closing prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Ama, sa inyo pong pangunguna sa naging online Bible study po namin. At tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin ay tunay po na magkaroon po ng totoong pananampalataya, nakakaligtas na pananampalataya sa pamamagitan po ng aming pong pagtitiwala at paniniwala sa ginawa ng aming pong Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo, kung paano po binayaran po niya parusa ng aming pong mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. At nangangako po ng buhay na walang hanggan sa sasampalataya po sa kanyang pong ginawa. At katulad din po ng aming pong napag-aralan, nawa anuman po mga outcome po sa mundo po na ito, ay lumago din po ang aming pong pananampalataya nang sa gayon po ay hindi po kami mag-doubt, mag-worry, dahil una pa lang po ay ipinagkaloob niyo na po ang pinakakailangan po namin. Walang iba po kundi ang aming po kaligtasan at kami nagtitiwala na anuman po ay ipagkakaloob po ninyo. Na tulungan niyo rin po kami na magkaroon po ng kapayapaan sa amin pong mga sumampalataya na sa amin pong Panginoon. At ganoon din po, lumakad din po ng may pananampalataya sa amin pong pagsunod, sa amin pong paglilingkod, sa lahat po ng mga bagay na gagawin po namin. Patuloy po nawa na ang bawat isa ay lumago ang amin pong mga pananampalataya sa amin pong Panginoong Hesus. Ganoon din po, amin pong pinapasalamatan ang lahat po ng mga youth na nag-join sa amin pong Bible study.
bless niyo po ang bawat isa. Ganun din po, aming pong prayer sa mga kapatid, sa ibang mga youth na hindi nakapag-join. Ingatan niyo po sila. Patuloy po ang prayer po namin ay sa mga susunod na pagkakataon ay kasama din po namin sila. Ganun din po sa inyo pong anak na ginamit. Patuloy po na unahan din po at patuloy na gamitin din po sa inyo pong gawain. At ganoon din po kay Sister Den, sa kanya rin pong pag-alis at pagbalik po sa Canada. Sa inyo rin po namin siya patuloy na pinagkakatiwala po, Ama, sa lahat din po ng mga process na pagdadaanan po niya. Kayo rin po ang magbigay po ng kaayusan po sa lahat po ng ni-request din po ni Sister Den. At ganoon din po sa mga family po niya na dadatnan din po sa Canada. Kayo rin po ang patuloy din pong mag-ingat at ganoon din po sa may iwan din po niyang family, patuloy din kay Brother Abel. Kayo rin po ang patuloy din po na mag-ingat po sa buong family ng aming pong mga kapatid at lalo na po sa biyahe po ni Sister Den. Sa gabi po na ito, patuloy po, Ama, salamat po. Dalangin po namin na kayo rin po ang patuloy na manguna po sa natitirang oras po hanggang pong bukas po sa araw po ng pinanambahan. Patuloy po na nubayan at gabayan niyo po ang bawat isa. Muli po, Ama, ang dalangin po namin na ito ay hinihiling po namin sa tanging pangalan lang po ni bugtong anak na si Kristo Jesus. Amen. Good evening, Sister Den. Ingat. Balik ka ulit. Dala kang pasalubong. Sige po. Thank you po. God bless. Bye, Den. Ingat, Sister Den. God bless. Good evening Salamat sa po. ating lahat. Yan, Sister Den. Bye-bye. Bye-bye po sa ating lahat. God bless po. God bless. God bless.